Isang single father ang abala sa trabaho sa kalagitnaan ng kanyang shift nang makita niya ang isang matandang lalaking naka-wheelchair na na-stuck sa gitna ng kalsada, segundo na lang bago siya masagasaan. Walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang lahat, tumakbo at iniligtas ang buhay ng matanda. Pero nang bumalik siya sa trabaho, sinibak siya sa harap ng lahat. Ngayon, wala ng trabaho, napahiya at kailangan pa ring buhayin ang kanyang batang anak. Nagpatuloy pa rin ang lalaki. Hindi niya alam na ang ginawa niyang kabutihan ay magbabago sa kinabukasan ng dalawang pamilya. Dahil ang lalaking iniligtas niya, may anak siyang babae. At hindi siya basta-basta. Siya ay isang mayamang tagapagmana na malapit ng matuklasan ang pagkakakilanlan ng lalaking nagsugal ng lahat para iligtas ang kanyang ama. Nagbubuhat si Antonio ng isa pang sako ng semento nang makarinig siya ng sigaw. Isang malakas at matinis na sigaw mula sa kalsada sa labas ng construction site. Nang hindi na nag-isip, hinayaan niyang bumagsak ang sako sa lupa at tumakbo papunta sa bakod. Sa kabilang kalsada, may isang matandang lalaki na naka-wheelchair na na-stuck sa gitna ng daan. Hindi gumagalaw ang wheelchair niya at isang malaking truck ang mabilis na bumababa sa kalsada diretso sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Antonio, tumalon siya sa safety fence, humarurot papunta sa matanda at itinulak ng buong lakas ang wheelchair papunta sa bangketa. Tumumba ang upuan, tumumba rin si Antonio. Dumaan ang truck, halos ilang pulgada lang ang layo. Kumalat ang alikabok sa hangin at pagkatapos, katahimikan. Si Antonio ang unang tumayo, hingal na hingal, malakas ang kabog ng dibdib. Nakastrap pa rin ang matanda sa tumagilid na wheelchair. Mabilis siyang nilapitan ni Antonio. "Ayos lang po kayo?" tanong niya. Mukhang natulala ang matanda, nanlalaki ang mga mata, sinusubukang intindihin ang nangyari. Makalipas ang ilang segundo, mahina niyang nasabi, "Ikaw, iniligtas mo ang buhay ko." Tinulungan ni Antonio na maitayo ng maayos ang wheelchair at sinuri ang preno, siniguradong hindi nasaktan ng matanda. Doon niya napansin ng mga tao, may mga nagtipon, may nagre-record sa cellphone at may nakatitig lang. Pero wala nang pakialam si Antonio. Tumango siya sa matanda na nakatingin sa kanya nang may pasasalamat. "Mag-iingat po kayo," sabi ni Antonio at bumalik siya sa construction site. Pag-akyat niya uli sa bakod, naghihintay na ang boss niya. Nakapulupot ang mga braso, galit ang muka. "Iniwan mo ang pwesto mo," malamig nitong sabi. Kumurap si Antonio, hinihingal pa rin. "May iniligtas po akong buhay. Inabandona mo ang trabaho mo, ibinagsak ang materyales at na-delay ang lahat. Hindi ito charity, trabaho ito." Kumulo ang dugo ni Antonio pero nanahimik siya. "Mamamatay na po ang tao," sabi niya. "Wala akong pakialam," sigaw ng boss. "Tanggal ka na." Parang binato ng malaking bato si Antonio sa narinig niya. Tumigil ang lahat sa trabaho. May umiwas ng tingin, may nakatitig lang. "Joke ba to?" bulong niya. "Kunin mo gamit mo. Umalis ka. Ngayon." Kinuyom ni Antonio ang kamao. Gusto niyang sumigaw, magprotesta. Pero alam niyang lalo lang lalala. Kaya naglakad siya papunta sa locker room, kinuha ang backpack niya at umalis. Walang salita, walang lingon. Tahimik na ang kalsada, wala na ang matanda. Naglakad si Antonio papunta sa bus stop, nakayuko ang balikat, mabigat ang dibdib. Kakawala lang niya ng trabaho. At wala siyang ideya kung paano niya sasabihin kay Ingrid. Nang umuwi si Antonio ng mas maaga kaysa dati, nakaupo si Ingrid sa luma nilang sofa, nanonood ng cartoons sa maliit na TV na binili ni Antonio na second hand. Tumingala siya na may maliwanag ng ngiti. "Daddy, ang aga mo umuwi." Pinilit niyang ngumiti habang ibinababa ang backpack. "Oh, anak, nandito na ako." 8 taon si Ingrid, magulo ang brown niyang buhok na nakatali at mga mata niyang puno ng buhay. Siya ang lahat para kay Antonio.
Mula nang pumanaw ang nanay niya 3 taon na ang nakalipas, nangako si Antonio na bibigyan siya ng magandang buhay kahit ano pa ang mangyari. Pero sa sandaling iyon, habang nakaupo sa tabi niya, pakiramdam niya ay bigo siya. "Dad, ano kakainin natin mamaya?" tanong niya. Tiningnan niya ang inosente nitong muka. Hindi niya alam na sinibak na ang tatay niya. Hindi niya alam na hindi aabot sa 1 linggo ang natitirang pera mula sa huling sahod. Hindi niya alam kung gaano kabasag ang pakiramdam ni Antonio sa loob. "Magluluto ako ng pasta. Gusto mo yun, di ba?" Nagliwanag ang mata ni Ingrid. Tumango siya at bumalik sa panonood. Pumasok si Antonio sa kusina. Binuksan niya ang cabinet. Halos wala ng laman. 1 pakete ng pasta, kaunting tomato sauce, kalahating supot ng bigas. Iyon lang. Ipinatong niya ang kamay sa lababo at ipinikit ang mga mata. Pinipigilan ng sarili na gumuho. Pero mas lalong humihirap. Gabi na, matapos makatulog si Ingrid, mag-isa si Antonio sa sala, patay ang ilaw. Tanging ilaw ng poste sa labas ang nagbibigay liwanag. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang job search apps. In-upload niya ang resume niya sa iba't ibang site. Nag-message siya sa mga kakilala, pero sa loob-loob niya, alam niyang magiging mahirap ito. Palaging mahirap. Sumulyap siya sa kwarto, bahagyang nakabukas ang pinto. Kita niya ang maliit na hugis sa ilalim ng kumot kung saan natutulog si Ingrid. May sumikip sa dibdib niya. Mas deserve niya ang mas mabuti. Mas ligtas na bahay, mas masustansyang pagkain, bagong damit, isang tatay na hindi pumapalpak pero pumalpak siya. At ngayon kailangan niyang humanap ng paraan para maitama ito. Sa mga sumunod na araw, maagang umaalis si Antonio. Hinahatid niya si Ingrid sa school tapos naglalakad siya sa buong syudad para maghanap ng trabaho. Mga tindahan, grocery, construction sites, kinatok niya ang bawat pinto. Pero pare-pareho ang sagot, "Pasensya na, hindi kami hiring." O mas masakit pa, "Tatawagan ka na lang namin." Lumipas ang 1 linggo, ubos na ang pera niya. Kinailangan niyang humingi ng tulong sa kapitbahay para lang makabili ng pagkain. Binigyan siya nito ng kaya, kaunting bigas, ilang itlog at beans. Nagpasalamat si Antonio pero sa loob niya, pakiramdam niya ay napahiya siya. Ang hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng lungsod, may taong naghahanap sa kanya. 1 taong ngayon lang nalaman ang buong kwento. Nasa penthouse office si Monica Solaris nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Naaksidente ang kanyang ama pero okay siya. Iniwan niya ang lahat at nagmadaling pumunta roon. "Bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna, saan mo pinapanood ang kwentong ito? I-type mo sa comments sa ibaba." Pagpasok ni Monica sa hospital room, nakaupo sa kama ang kanyang ama, si Mr. Francisco. May benda ang braso niya, maputla pa ang muka, pero ngumiti siya nang makita siya. "Apo, ayos lang ako," sabi niya. Lumapit si Monica, kalmado ang boses pero matatag. "Anong nangyari?" "Na-stuck ang wheelchair ko, nasa gitna ako ng kalsada, may paparating na truck. At may isang lalaking nagligtas sa akin." Umupo siya sa gilid ng kama. "Anong lalaki?" "Hindi ko alam ang pangalan niya. Nagtatrabaho siya sa construction site. Tumalon siya sa bakod, tumakbo papunta sa akin at itinulak ako palayo. Kung hindi niya ginawa yon, patay na sana ako." Nanahimik si Monica. Tiningnan niya ang braso ng kanyang ama, ang wheelchair sa tabi ng pader. May 1 taong nagligtas sa buhay ng kanyang ama at wala siyang ideya kung sino ito. "Ay, nakausap mo ba siya?" tanong ni Monica. "Halos hindi," sagot ng kanyang ama. "Tinulungan niya ako, siniguradong ayos ako tapos tumakbo agad pabalik sa trabaho." Dahan-dahang tumango si Monica. Matapos masiguradong talagang okay ang kanyang ama, umalis siya ng ospital na may iisang layunin sa isip: hanapin ang lalaking nagligtas sa kanya. Hindi si Monica ang tipo ng taong iniiwan ang mga bagay na hindi natatapos. Itinayo ni Monica Solaris ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng pagiging eksakto, matibay na loob at pagtangging iwan ang anumang utang na hindi nababayaran.
At sa ngayon, may napakalaki siyang pagkakautang sa isang taong hindi man lang niya kilala. Pagbalik niya sa opisina, inutusan niya ang kanyang assistant na hanapin ang anumang security footage sa lugar ng aksidente. Sa loob lang ng ilang oras, dumating ang mga video, iba't ibang anggulo, iba't ibang kamera. Pero iisa ang ipinakita ng lahat. Nandoon siya sa mismong gitna ng pangyayari, isang batang lalaki marahil nasa early 30s. Matapang ang panga, matindi ang tingin, may semento ang damit sa trabaho, walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip, kumilos lang siya. Pinaus ni Monica ang video at nag-zoom in para mas makita. May kung anong kakaiba sa galaw niya, sa paraan ng pagtulong niya. Hindi ito dramatic, hindi ito pakitang tao, natural. Instinct, parang normal lang sa kanya ang paggawa ng tama. Humarap siya sa team niya. Alamin niyo kung sino siya, gusto ko ang lahat. At wala pang 2 araw, may kumpletong report na nasa mesa niya. Antonio Mendoza, 34, construction worker, single father ng isang 8 taong gulang na babae, byudo. Walang criminal history, walang malalaking utang, nakatira sa simpleng lugar at ginagawa ang lahat para makaraos. Pero may isang detalye ang tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Sinibak si Antonio sa mismong araw na iniligtas niya ang buhay ng ama niya. Pinatalsik siya ng employer niya dahil iniwan niya ang kanyang pwesto. Binasa ni Monica ang linyang iyon ng 3 beses. Pagkatapos, isinara niya ang folder at tumingin sa bintana. Ang lungsod ay walang katapusan, mga gusali, trapiko, milyon-milyong buhay. At sa kung saan man doon, may isang lalaking nagsugal ng lahat para iligtas ang isang taong hindi niya kilala at nawala ang trabaho niya dahil doon. Hindi iyon maalis sa isip niya. Si Monica nasa kanya na ang lahat, pera, status, koneksyon, at si Antonio, isinakripisyo niya ang kaunti niyang meron para iligtas ang isang estranghero. Pero ang naramdaman ni Monica ay hindi guilt, hindi rin simpatiya, may mas malalim pa pag-uusisa. Sino ba talaga ang lalaking ito? Anong klasing tao ang gumagawa niyon nang walang hinihintay na kapalit? Kailangan niyang malaman at hindi siya magpapadala ng bulaklak o magsusulat ng thank you card. Hindi rin siya basta magpapadala ng pera. Hindi iyon ang estilo niya. Makikipagkita siya mismo, harap-harapan, walang fancy na titulo, walang apelyido, walang clue tungkol sa yaman o kapangyarihan niya. Isang babae lang na makikipagkita sa isang lalaki para makita kung may mga taong tulad niya na umiiral pa rin sa mundo. Maingat na binuo ni Monica ang plano niya. Pinag-isipan niya ang bawat hakbang. Ipinagpalit niya ang mamahaling kotse niya sa isang simpleng second-hand na sasakyan. Tinanggal niya lahat ng alahas. Nagsuot siya ng jeans, sneakers at plain na shirt. Itinali niya ang buhok niya sa simpleng ponytail. Tumingin siya sa salamin at halos hindi niya nakilala ang sarili niya. Mukha siyang ordinaryo. Hindi kapansin-pansin. Perpekto. Alam na niya kung saan nakatira si Antonio. Alam na rin niya ang routine nito. Tuwing umaga, inihahatid niya ang anak niyang babae sa paaralan. Pagkatapos, pumupunta siya sa lungsod para maghanap ng trabaho. Pumili si Monica ng isang maliit na cafe malapit sa school. Hindi sosyal, tahimik lang na lugar kung saan pwede siyang magmasid nang hindi napapansin. Unang araw nasa labas lang siya. Dumaan si Antonio, hawak ang kamay ni Ingrid. Masiglang nagsasalita ang bata gamit ang mga kamay habang nagkukuwento. Pasensyosong nakikinig si Antonio, paminsan-minsang ngumingiti. May init sa paraan ng paglakad nila. Isang bagay na bihira makita ni Monica sa mundo niya. Ikalawang araw, pumasok siya sa cafe at umorder ng espresso. Umupo siya malapit sa bintana, dumaan ulit si Antonio. Ngayon, huminto siya, tumingin sa loob. Pinanatili ni Monica ang tingin sa phone niya. Nag-atubili siya, tapos nagpatuloy sa paglalakad. Ikatlong araw, handa na siya. Pumasok si Antonio halatang pagod. Umorder siya ng black coffee at nagbayad gamit ang maliliit na barya. Napansin iyon ni Monica.
Kahit mukhang pagod at gusgusin, matuwid pa rin ang tindig niya. May dignidad sa presensya niya. Umupo siya sa mesa malapit sa entrance, hawak ang tasa, nakatingin sa bintana. Huminga ng malalim si Monica. Tumayo siya at lumapit. "Excuse me, may nakaupo na ba dito?" Tumingala si Antonio, nagulat. Maganda si Monica, may malambot na brown na buhok at mababait na mata, pero may iba pa. Sa paraan ng tindig niya, sa kalmadong boses niya. "Wala, sige lang," sabi niya. Umupo si Monica at inilapag ang tasa niya sa mesa. "Sana hindi kita naaabala. Ano lang, medyo crowded kasi ngayon." Sumulyap si Antonio sa paligid. Halos walang tao. Napansin ni Monica ang pagkakamali niya, pero ngumiti lang siya ng marahan. "Sige na nga, ayoko lang uminom ng kape mag-isa." Nagbigay siya ng mahinang ngiti. Pagod pero totoo. Ayos lang. Ilang segundo silang tahimik. Hinalo ni Monica ang kape niya, hindi sigurado kung paano magpapatuloy. "Nakatira ka ba malapit dito?" "Oo, ikaw?" "Kakalipat ko lang dito," mahinahon niyang pagsisinungaling. Tumango si Antonio, sumip siya ng kape. Napansin ni Monica kung gaano niya kaingat hawakan ang tasa, parang kahit isang patak ay mahalaga. "Nagtatrabaho ka ba dito sa malapit?" Tanong niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Bumaba ang tingin ni Antonio. "Dati, hindi na ngayon. Naghahanap ako ng bago." Naramdaman niya ang bigat sa boses nito. Alam na niya ang dahilan, pero hindi niya pwedeng sabihin. "Naiintindihan ko, naghahanap din ako ng trabaho. Ang hirap ngayon." Tumingin si Antonio sa kanya, nagulat, pero parang gumaan ang pakiramdam. "Anong trabaho mo dati?" Huminto si Monica. Kailangan niyang mag-isip agad. "Administrative, office work, walang espesyal." Tumango siya. At sa sandaling iyon, hindi na siya mukhang nag-iisa. "Ako, construction, sa mga building site." "Anong nangyari?" Marahang tanong ni Monica. Huminto si Antonio. Nagbago ang itsura niya. Sandali lang, parang may bitak na bumukas sa pader na matagal niyang maingat na itinayo. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi lahat, pero sapat. Ikinuwento niya ang tungkol sa matanda, tungkol sa truck na nawala ng kontrol, tungkol sa pagkawala ng trabaho niya agad pagkatapos niyang iligtas ang buhay ng isang tao, tungkol sa kung gaano ito ka-unfair. Hindi siya in-interrupt ni Monica. Nakinig lang siya, kunwari nagulat, kunwari naiinis. Pero may isang bagay sa loob niya ang nagbago. Iba pala kapag narinig niya mismo mula sa boses ni Antonio. Ang report ay puro facts. Ang kwento niya ay may sakit, may bigat, may puso. "Ang sama nun," sabi ni Monica, at sa unang pagkakataon, hindi na ito pag-arte. Nagkibit balikat si Antonio ng bahagya. "Ganyan talaga ang buhay. Madadapa ka, babangon ka, tapos tuloy lang." "May pamilya ka ba?" tanong niya. Tumango si Monica. "May anak, babae, 8 taon. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy." May sumikip sa dibdib niya habang lumalabas ang mga salitang iyon sa bibig niya. May lakas sa lalaking ito, isang tahimik na klase ng lakas. Hindi yung lakas na sumisigaw o nagyayabang, kundi yung lakas na nagpapatuloy kahit binubugbog ka na ng mundo. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya humihingi ng awa, tuloy lang siya. At para kay Monica, mas malakas yon kaysa sa anumang nakita niya sa mga boardroom o mga ballroom. Nag-usap pa sila ng mas matagal, tungkol sa maliliit na bagay, tungkol sa buhay. Nang tumayo na si Antonio para umalis, tinanong ni Monica ang matagal na niyang gustong itanong mula pa sa simula. "Araw-araw ka bang pumupunta dito?" Nagatubili si Antonio. "Halos araw-araw." "Bakit?" "Kasi ako rin, at magiging mas okay kung may makakausap ako." Tumingin si Antonio sa kanya sandali, tapos ngumiti, kaunti lang. "Gusto ko yan." At pagkatapos, umalis na siya. Nanatili si Monica nakatingin sa bintana habang unti-unti siyang nawawala sa dami ng tao. May gumalaw sa loob niya, isang bagay na hindi niya kilala. Hindi niya ito pinlano. Curious siya, pero interesado rin siya at nakakatakot iyon. Ang mga sumunod na araw ay hindi katulad ng normal na buhay ni Monica. Tuwing umaga, bumabalik siya sa kafe.
At tuwing umaga nandoon si Antonio. Nag-uusap sila tungkol sa lahat at tungkol sa wala. Tungkol sa trabaho, tungkol sa pagkabata, tungkol sa bigat ng mga pangarap. At dahan-dahan ang maliliit na usapan na yon ay nagsimulang maging mahalaga. Nalaman niya na si Antonio ay gumigising bago pa sumikat ang araw-araw para magluto ng almusal para kay Ingrid. Na binabasahan niya ito ng bedtime stories gabi-gabi kahit pagod na pagod ang katawan niya. Naniminsan, hindi siya nagreklamo kahit marami siyang dahilan para magreklamo. Si Antonio naman may natutunan din na gusto ni Monica ang kape niya na sobrang strong, na napapansin niya ang lahat at na may kung anong parte sa kanya na parang hindi nagtutugma. May layer siyang tinatago, may parte ng sarili niya na hindi niya ibinabahagi. Nararamdaman niya yun. Isang hapon, matapos ang sunod-sunod na failed job interviews, bumalik si Antonio sa kafe ng mas maaga. Nandun na si Monica, nakita niya ang pagod sa mga mata ni Antonio. Mahirap na araw, tanong niya, bumuntong hininga si Antonio, pinakamalala. Hindi siya sinubukang pasayahin. Sa halip marahan niyang itinulak ang coffee cup niya papunta kay Antonio. Kumurap si Antonio. Ano to? Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Nagatubili siya pero tinanggap niya rin, sumip siya. Ipinikit niya ang mga mata sandali. At nang buksan niya ulit parang may lumambot sa loob niya. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bumaba ang katahimikan tapos nagsalita ulit si Antonio. Alam mo, parang wala talaga akong alam tungkol sa'yo. Naramdaman ni Monica na bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang darating ang moment na ito. Pinaghandaan niya ito. May mga sagot na siya. Pero ngayon, habang nakatingin siya kay Antonio, ayaw na niyang magsinungaling. Anong gusto mong malaman? Tanong niya. Lahat, sabi niya. May pamilya ka ba? Taga saan ka? Bakit ka napunta dito? Huminga ng malalim si Monica. Nandyan pa si Papa, matagal nang wala si Mama at pumunta ako dito kasi kailangan ko ng bagong simula. Hindi yon ang buong totoo, pero hindi rin yung kasinungalingan, tumango si Antonio. Minsan ang pag-uumpisa ulit ang tanging paraan para makita ng malinaw ang lahat. Tiningnan siya ni Monica at wala siyang nakitang paghuhusga. Walang duda, openness lang. At yun, bihira, sobrang bihira. Kung nag-i-enjoy ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. May bagong chapters every week. Habang lumilipas ang mga linggo, may isang bagay na lumalaki sa pagitan nila. Mas nagbubukas si Antonio. Ikinukwento niya si Ingrid ang mga takot niya, kung ano ang pakiramdam na pasa ng papel ng parehong ina at ama. At nakikinig si Monica. Hindi lang gamit ang tenga, kundi gamit ang puso. Napapaisip siya tungkol kay Antonio kahit matagal nang tapos ang usapan nila. At isang araw, nagulat siya sa sinabi nito, gustong makilala ka ni Ingrid. Halos mabulunan si Monica sa kape. Ha? Sinabi ko sa kanya tungkol sa'yo. Naging curious siya. Gusto niyang malaman kung sino yung babaeng lagi kong kasabay magkape. Napatigil si Monica. Ang makilala si Ingrid ay gagawing totoo ang lahat. Sobrang totoo. Hindi ko alam kung magandang idea yan, sabi niya. Please, lunch lang. Walang formal. Tiningnan siya ni Antonio. May pag-asa sa mga mata. At kahit sumisigaw ang instincts niya ng huwag, ang puso niya ay bumulong ng oo. Sige, sabi niya. Nagkita sila sa isang maliit na dinner, isang kanto lang mula sa school ni Ingrid. Nerbyos si Antonio, nerbyos din si Monica, pero nang dumating si Ingrid, nawala ang lahat ng kaba. Eksaktong tulad ng na-imagine ni Monica, punong-puno ng energy, may kislap sa mata. Maganda ka, sabi ni Ingrid agad. Natawa si Monica. Salamat, ikaw rin. Umupo ang bata sa tabi ng tatay niya at nagsimulang magkwento ng sunod-sunod. Tungkol sa school, tungkol sa mga drawing niya, tungkol sa mga kaibigan niya. Nakikinig lang si Antonio, nakangiti. At si Monica, pinapanood silang dalawa. Ang paraan ng tingin ni Antonio sa anak niya, may tahimik na pagmamalaki. Ang paraan ng tingin ni Ingrid sa kanya, parang siya ang buong mundo niya.
Hindi ito malaking pamilya, hindi ito mayaman. Pero totoo. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may naramdaman si Monica na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi inggit sa pera, hindi inggit sa tagumpay, kundi inggit sa koneksyon. Sa simpleng walang kondisyon na pagmamahal. Nang matapos ang lunch, niyakap ni Ingrid si Monica. "Gusto kita," sabi niya. "Pwede ka bang bumalik ulit?" Humarap si Monica kay Antonio, naghihintay siya. At doon niya na-realize ang isang bagay, hindi na siya makakabalik pa. "Oo naman," sabi niya. Gabi na nang bumalik si Monica sa penthouse niya, tumingin siya sa bintana sa kumikislap na skyline ng lungsod. Ang lahat ng yaman niya, kapangyarihan, kalayaan, biglang parang walang laman. Dahil sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang simpleng bahay na may second-hand na gamit, may isang bagay na totoong lumalaki. At gusto niya iyon, sobra. Pero habang mas tumatagal ang oras niya kasama si Antonio, mas nahihirapan siyang itago ang kasinungalingan. Gumawa siya ng pekeng pagkakakilanlan, isang bersyon ng sarili niya na hindi lubos na totoo. At nagsisimula ng lumabas ang mga bitak. Gumawa si Monica ng pekeng bersyon ng sarili niya, isang role, isang maskara. At ngayon nagsisimula ng mabasag ang maskarang iyon dahil umiibig na siya. Wala nang ibang paraan para ilarawan iyon. Alam niya iyon sa kaibuturan niya. Nahuhulog na siya kay Antonio. Sa paraan kung paano niya alagaan si Ingrid na parang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Sa dignidad na dala niya kahit wala na siyang natitira. Sa kabutihang ibinibigay niya ng maluwag nang hindi kailanman naghihintay ng kapalit. Si Antonio ang kabaligtaran ng mga lalaking nasa mundo ni Monica. Hindi siya mayabang, hindi siya malamig, hindi siya obsessed sa itsura. Totoo siya, at iyon ang unti-unting sumisira kay Monica sa loob dahil nagsisinungaling pa rin siya. At habang mas tumatagal, mas bumibigat ang kasinungalingan. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagkikita nila sa kafe, sinamahan siya ni Antonio papunta sa bus stop. Malakas ang ulan. Binuksan ni Antonio ang payong at itinakip sa kanilang dalawa. Magkalapit sila, halos magdikit ang balikat. Tahimik na naghihintay habang tumatama ang ulan sa kalsada. At pagkatapos, sinabi ni Antonio ang matagal nang nararamdaman ni Monica. "Gusto kita." Parang nahinto ang hininga ni Monica. Mukhang kinakabahan si Antonio pero hindi siya umatras. "Monica, alam kong wala akong gaanong mayaalok." Amin niya. "Wala akong trabaho. May anak ako. Magulo ang buhay ko. Pero gusto kita. Totoo." Tumingin siya sa mga mata nito at nakita ang purong katapatan. Hindi siya nagpapa-impress, hindi siya naglalaro. Buong puso niyang inilalantad ang nararamdaman niya. At si Monica, nagtatago pa rin sa likod ng kasinungalingan. "Gusto rin kita," pabulong niyang sabi. At yun ang totoo. Ngumiti si Antonio, lumapit at alam na ni Monica ang susunod. Dapat pinigilan niya, dapat lumayo siya, pero hindi niya kaya. At sa totoo lang, ayaw niya. Naghalikan sila sa ulan. Sa sandaling iyon, parang perpekto ang lahat. Parang huminto ang mundo para sa kanila. Pero kasabay nito, nakakatakot. Dahil alam ni Monica na hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Hindi kung may mga sikreto, hindi kung ang kwento nila ay nakatayo sa kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, lalo lang lumala ang guilt. Halos hindi na makatulog si Monica, hindi tumitigil ang isip niya. Paulit-ulit niyang iniisip na sabihin kay Antonio ang totoo. Pero paano? Paano niya aaminin na inimbestigahan niya siya, na alam na niya ang pangalan, address at buong history niya, bago pa siya umupo sa mesa sa kafe? Paano niya sasabihin na siya ang anak ng lalaking iniligtas niya? Alam niya kung paano magre-react si Antonio. Masasaktan siya, makakaramdam ng pagtataksil, parang ginamit, at baka hindi na niya siya mapatawad, pero hindi rin niya kayang magpatuloy sa pagsisinungaling. Nabitag si Monica sa pagitan ng nararamdaman niya at ng tinatago niya. At wala siyang makita na paraan palabas nang hindi nasisira ang lahat. Hanggang sa ang buhay na mismo ang pumili para sa kanya.
Gumuho ang lahat isang Sabado ng umaga. Plano ni Monica na mag-lunch kasama si Antonio at Ingrid. Sa totoo lang, excited pa nga siya. Pero maaga pa lang, tumawag ang ama niya si Mr. Francisco, tense ang boses. Kailangan siya agad. May seryosong problema sa kumpanya. Hindi niya pwedeng baliwalain yon. Kaya tinawagan niya si Antonio, gumawa ng mabilis na dahilan at kinansela ang plano. Hindi nagalit si Antonio. Hindi nagreklamo. Sinabi lang niya na naiintindihan niya at somehow, mas lalo pang sumama ang pakiramdam ni Monica dahil doon. Dumiretso si Monica sa opisina ng ama niya. Nasa meeting room na si Mr. Francisco, sinusuri ang mga kontrata na nakakalat sa mesa. Pagkakita niya kay Monica, ngumiti siya ng mainit. "Anak, kailangan ko ang opinion mo sa mga dokumentong ito," sabi niya. Nagtrabaho sila ng ilang oras, pinag-uusapan ng mga detalye at gumagawa ng desisyon. Nang matapos sila, sumandal si Mr. Francisco sa upuan at tiningnan siya ng mabuti. "Iba ka lately," sabi niya. Tumingala si Monica. "Anong ibig mong sabihin?" "Parang mas magaan ka," sagot niya. "Mas masaya." Hindi alam ni Monica ang sasabihin. Palaging mapagmasid ang ama niya. Parang binabasa siya na parang libro. "May nakilala ka ba?" tanong niya. Nagatubili si Monica tapos tumango siya. "Oo, meron!" Nagliwanag ang mata ni Mr. Francisco. "At seryoso ba?" lunok si Monica. "Sobrang seryoso." Ngumiti si Mr. Francisco. "Totoo. Kung ganon gusto ko siyang makilala," sabi niya. "Dalin mo siya dito." Parang tinamaan ng kaba si Monica sa buong katawan. "Dad, hindi ganun kadali." "Bakit hindi?" tanong niya. "Kung mahalaga siya sa'yo, gusto kong makilala ang lalaking nanalo sa puso ng anak ko." Hindi alam ni Monica kung paano tatanggi nang hindi siya magdududa. Kaya pumayag siya at lumabas siya ng opisina na mabigat ang dibdib at nag-uunahan ng isip. Gabi na nang tawagan ni Monica si Antonio. Inanyayahan niya itong pumunta sa bahay niya kinabukasan. Nagtaka si Antonio, hindi pa siya kailanman inimbitahan ni Monica sa bahay, kahit isang beses. Pero pumayag pa rin siya. Linggo, dumating si Antonio sa address na ibinigay ni Monica. Pagbaba niya mula sa bus, napahinto siya. Nakatitig siya sa building. Hindi ito ordinaryong apartment, malaki, elegant, may mga gwardya, yung klase ng lugar na tinitirhan ng mayayaman. Kinuha ni Antonio ulit ang papel at sinuri ang address ng 2 beses. Tama. Pero lalong naguluhan, pumasok siya at sumakay ng elevator papunta sa top floor. Pinindot niya ang doorbell. At nang bumukas ang pinto, nandoon si Monica. Pero sa likod niya, nakita ni Antonio ang lahat, isang napakalaking sala, designer na furniture, mamamahaling paintings, isang panoramic view ng buong syudad, parang galing sa luxury magazine. Dahan-dahang tumingin si Antonio sa paligid, tapos bumalik ang tingin niya sa kanya. "Ano to?" tanong niya. Tahimik ang boses ni Monica. "Bahay ko." Umatras si Antonio, naninigas ang mukha. "Anong ibig mong sabihin, bahay mo?" Huminga ng malalim si Monica, bahagyang nanginginig ang kamay. "Antonio, may kailangan akong sabihin sa'yo." Kumipot ang mata ni Antonio. "Nagsinungaling ka," sabi niya. "Hindi yun tanong. Statement yon." Mabilis na umiling si Monica. "Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang nasabi sa'yo ang buong katotohanan," sabi ni Monica. Nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Antonio. Ngayon ay tuluyang nalilito. "Kung ganon, sino ka?" mariin niyang tanong. Ipinikit ni Monica ang mga mata sandali. Parang kailangan pa niya ng lakas para lang makapagsalita. "Ang pangalan ko ay Monica Solaris." Sa wakas ay sabi niya, "Ako ang tagapagmana ng Solaris Empreendimentos. At alam ko na kung sino ka bago pa man tayo unang nag-usap sa kafe." Ang katahimikan pagkatapos noon ay parang bigat na kayang durugin ng hangin. Tumingin si Antonio sa paraang hindi pa niya nakita kailanman. Hindi na yon pag-uusisa, sakit na iyon, galit at isang malalim na pagkadismaya. "Alam mo," tanong niya halos pabulong. Tumango si Monica. Mula pa sa simula, madiin na tanong ni Antonio.
Oo, umatras ulit si Antonio, parang tinulak siya ng mga salita ni Monica. Bakit? Tanong niya, nababasag ang boses. Naramdaman ni Monica ang pag-ipon ng luha sa mga mata niya. Kasi iniligtas mo ang tatay ko, sabi niya, at kailangan kong malaman kung sino ka. Nanigas si Antonio. Ang tatay mo? Lumunok si Monica. Yung matandang lalaki, paliwanag niya, yung nasa wheelchair, yung hinila mo palabas ng kalsada, siya ang tatay ko. Bumagsak ang katotohanan na parang pagsabog. Kinuskus ni Antonio ang mukha niya, sinusubukang intindihin ang lahat. So, peking-peking lahat, mapait niyang sabi. Lahat, bawat usapan, bawat pagkikita. Hindi! Mabilis na sabi ni Monica. Hindi, Antonio, hindi peking yon. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Totoo ang nangyari sa atin. Tumigas ang tingin ni Antonio. Pero nagsinungaling ka kung sino ka, sabi niya. Nagsinungaling ka kung bakit ka lumapit sa akin. Nagsinungaling ka tungkol sa buhay mo. Nagsinungaling ka sa lahat. Hindi na napigilan ni Monica ang luha. Alam ko, iyak niya, alam kong mali ako, pero please, hayaan mo akong magpaliwanag. Umiling si Antonio. Magpaliwanag ng ano? Sigaw niya. Na lumapit ka sa akin dahil naawa ka? Dahil gusto mo akong gantimpalaan? Na parang isa akong charity case ng isang mayamang babae? Hindi! Desperadong sabi ni Monica. Hindi ganon! Kung hindi ganon, ano? Tanong ni Antonio. Mababa ang boses pero punong-puno ng galit. Huminga ng malalim si Monica at sa unang pagkakataon tumigil siya sa pagtatago sa likod ng kalahating katotohanan. Gusto kong makilala ang lalaking pinili ang buhay ng tatay ko kaysa sa sarili niyang trabaho, amin niya. Gusto kong malaman kung may mga taong tulad mo pa rin sa mundo. At nang makilala kita, nang makita ko kung anong klaseng tao ka, nahulog ako sa iyo. Hindi sumagot si Antonio. Umandar ang mga salita niya sa loob ng marangyang kwarto, pero hindi nito nabura ang nararamdaman niya. Sugatan pa rin siya, gulat pa rin. Pakiramdam niya ay niloko siya. Dapat sinabi mo sa akin, mahina niyang sabi. Alam ko, pabulong ni Monica, dapat sinabi ko, pero natakot ako. Tinitigan siya ni Antonio. Natatakot ka na mawala ako? Tanong niya. Tumango si Monica. Kumuyom ang panga ni Antonio. At sa tingin mo, hindi mo na ako nawala ngayon? Sagot niya. Hindi nagsalita si Monica dahil hindi niya alam. Tumalikod si Antonio at naglakad papunta sa pinto. Pero bago pa siya tuluyang makalabas, may boses na pumigil sa kanya mula sa likuran. Antonio? Lumingon siya at nanigas. Sa may pintuan nakaupo sa wheelchair, nandoon ang matandang lalaki, ang parehong lalaking hinila niya palabas ng kalsada. Si Mr. Francisco, tiningnan siya ng matanda ng matagal, tapos ngumiti. Ikaw, mahina nitong sabi, hindi makagalaw si Antonio, hindi rin siya makahinga ng maayos. Dahan-dahang umusad si Mr. Francisco, itinutulak ang wheelchair gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi ko nalaman ang pangalan mo, sabi niya. Hindi ko rin nalaman kung saan ka nakatira. Pero hindi ko nakalimutan ang mukha mo. Iniligtas mo ang buhay ko. Tumingin si Antonio sa matanda, tapos kay Monica, tapos bumalik ulit. Ako, ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sino, sabi ni Antonio. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Umiling si Mr. Francisco. Hindi, matatag niyang sagot. Hindi lahat gagawin yon. Tumakbo ka papunta sa peligro nang walang pag-iisip. Nawalan ka ng trabaho dahil sa akin. Pero ni isang segundo hindi ka nag-atubili. Ramdam ni Antonio na lumubog ang mga salitang iyon sa dibdib niya. Inunat ni Mr. Francisco ang kamay niya. Dahan-dahang inabot iyon ni Antonio at nakipagkamay. Salamat, sabi ni Mr. Francisco. Salamat sa pagbibigay sa akin ng mas maraming oras kasama ang anak ko. Tahimik lang si Monica, patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi niya. Tumingin si Mr. Francisco sa kanya tapos bumalik kay Antonio. Sinabi niya sa iyo kung sino talaga siya, tanong niya. Tumango si Antonio. Sinabi niya, pinagmasdan siya ni Mr. Francisco. At galit ka ba sa kanya?
Nag-atubili si Antonio. Ako, hindi ko alam, tapat niyang amin. Nagbigay si Mr. Francisco ng maliit, parang alam na niyang ngiti. Matigas ang ulo ng anak ko, sabi niya. Control freak. Gusto niyang alam niya ang lahat bago siya kumilos. Kailangan niyang siya ang may hawak ng sitwasyon. Yumuko si Monica, nahihiya. Pero sincere siya, patuloy ni Mr. Francisco. At kapag nagmahal siya, buong puso. Sumulyap siya kay Monica ulit at alam kong mahal ka niya. Hindi makatingala si Monica, tahimik lang si Antonio, bahagyang yumuko si Mr. Francisco. Hindi ko alam ang lahat ng detalye ng nangyari sa inyo, sabi niya, pero may isang bagay akong alam. Huminto siya, maingat na pinipili ang mga salita. Ikaw ang klase ng lalaking matagal ko nang hinihiling na makilala ng anak ko, lalaking may prinsipyo, lalaking may puso, lalaking inuuna ang tao kaysa pera, kaysa trabaho, kaysa sa lahat. Huminga siya. Huwag mong sayangin to, mahina niyang sabi. Please. Tumingin si Antonio kay Monica. Nakatayo siya ron na parang hubad ang loob. Wala nang kumpiyansa, wala nang maskara, wala nang kontrol. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang misteryosang babaeng nakilala niya sa kafe. Nakikita niya si Monica kung sino talaga siya, marupok, tapat, umiibig, at malinaw ang katotohanan. Mahal siya ni Monica at mahal din niya si Monica. Huminga ng dahan-dahan si Antonio tapos nagsalita ulit. Dapat sinabi mo sa akin, sabi niya. Diretso ang tingin kay Monica. Tumango ng bahagya si Monica. Alam ko, mahina niyang sabi, pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi mo kayang sabihin sa akin noon. Tumingala siya at nagulat siya sa nakita niya. Palapit si Antonio sa kanya. Ako rin matatakot, marahan niyang sabi. Matatakot na masira ang lahat. Matatakot na mawala ang isang bagay na sa wakas naging tama. Nakatayo na siya sa harap niya ngayon. Hindi ko sigurado kung kaya kong kalimutan ng tuluyan na nagsinungaling ka, amin ni Antonio. Pero alam ko kung anong nararamdaman ko sa iyo at totoo yon at ayokong mawala yon. Biglang bumigay si Monica. Bumuhos ang luha sa pisngi niya, luha ng ginhawa, ng pasasalamat at ng pagmamahal. Inabot ni Antonio ang kamay niya at hindi siya nag-atubili. Hinawakan niya yon. Ulit tayo, mahinahong tanong ni Antonio. Wala nang kasinungalingan. Tumango si Monica, halos hindi makapagsalita. Nanginginig ang boses niya pero malinaw ang mga salita. Wala nang kasinungalingan. Sa kabilang bahagi ng kwarto, pinanood ni Mr. Francisco ang nangyayari. Isang banayad, parang alam na niyang ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Pagkatapos, walang sinabi, dahan-dahan niyang iniikot ang wheelchair at tahimik na lumabas ng kwarto. Iniiwan silang dalawa, eksakto kung paano nila kailangan. Yumakap si Antonio kay Monica. Isinandal niya ang ulo sa dibdib ni Antonio at ipinikit ang mga mata. Mahal kita, pabulong niya. Mahal din kita, sagot ni Antonio. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman nilang pareho. Dito sila dapat. Nakatayo si Antonio sa labas ng bagong-bagong headquarters ng Solaris Empreendimentos. Pero ngayon hindi na siya nandun bilang bisita. Siya na ngayon ang Director of Social Projects ng kumpanya. Isang posisyon na ginawa ni Monica para sa kanya. Isang role na para talaga sa taong tunay na nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng dignidad. Isang taong naranasan iyon, ipinaglaban iyon, pinrotektahan iyon. Nagtatrabaho si Antonio para bumuo ng mga training program, outreach initiatives at job opportunities para sa mga taong katulad niya. Mga taong ang kailangan lang ay isang totoong pagkakataon. At nagbago na ang buhay. Lumalaki si Ingrid, mas maliwanag, mas masaya kaysa dati. Mas maganda na ang school niya. May malinis na damit, masarap na pagkain at mga librong mababasa. Pero higit sa lahat, may tunay na pamilya na siya dahil si Monica hindi lang partner ni Antonio. Naging higit pa siya ron, nakikinig siya, nag-aalaga, laging nandyan. Naging taong pwedeng sandalan ni Ingrid ng totoo.
Hapon yon nang magkasama silang tatlo sa park. Tumakbo si Ingrid sa unahan, humahagikik, hinahabol ang mga paru-paro at sinisipa ang mga tuyong dahon. Naglalakad sa likod si Antonio at Monica, magkahawak kamay, ninanamnam ang araw at tunog ng tawanan. Tumingin si Antonio sa kanya at marahang nagtanong, "Nagsisisi ka ba kahit minsan?" Humarap si Monica, "Nagsisisi sa ano?" "Sa pagpasok mo sa buhay ko, sa pagbabago ng buhay mo dahil doon." Huminto siya sa paglalakad. Napunta ang tingin niya kay Ingrid tapos bumalik kay Antonio. Isang malambot na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. "Hindi ko binago ang buhay ko," sabi niya. "Sa wakas, sinimulan ko lang itong mabuhay."